Hello guys! Hello mga ka-super! Welcome back again sa ating channel! At for today's video, meron tayong iyayaw-yaw galing sa ating comment section kasi na-stress ng very light ang aking ka-super MM sa comment ng isang ka-super natin. Doon sa video natin ng ating sales reveal nung Biyernes Santo dito sa Rosia Minimart. Opo, so sa video na yon, nag-share tayo kung magkano nga yung ating benta nung araw ng Biyernes Santo. Wait lang. Okay, sa comment section ng ating video, mayroong mga natuwa, congrats madam, laki ng benta mo. Mayroon naman nag-share din ng kanilang benta na malaki din yung benta nila, nahigitan pa yung benta ng Rosia Minimart. No? At mayroon din nag-comment doon na naliitan. Oo, kasi ang comment niya, sabi niya, kung sa grocery lang yan, maliit lang yan. O magkano ba yung ating benta nung Bernie Santos sa mga hindi nakapanood ng video. So, nung Good Friday, syempre, di ba, duty tayo kasi nga business as usual ang negosyante, naka 25K plus tayo. So, umover tayo dun sa ating target sales. So, magkano nga ba ang target sales ng Rosia Minimart? So, sa mga ordinary days, tina-target natin, na sinisituit natin na ma-hit yun, is 15K. Pero ang quota lang talaga, yung talagang normal na bentahan ng Rosia Minimart is okay na sa alright, maka 10K. Pero syempre dahil negosyante tayo, gusto natin mas ma-hit pa natin yung ating target sales. Gusto natin 15K. Ordinary days, Monday to Friday, weekdays. Pag weekend, syempre alam natin na pag weekend, maraming mamimili, maraming manginginom. So, lagay tayo ng target sales na 20K. Pero syempre, yung target sales na yon, yun lang yung ini-aim natin. Pero nahi-hit minsan, minsan hindi. So nakadepende din sa ating mamimili. No, so ngayon, si Super dahil nga naka 25K tayo ng mahal na araw, open on 7 a.m. Nag-break time ng 1 to 4. Diba, 3 hours na nag-close dahil nagpahinga. And then hanggang 12 na. So, naliitan si Super. Oo. Pero si Madam ST, ang CEO ng Rosia Minimart, is happy kasi nga na-over pa natin yung target sales natin ng weekend. Kung ano natin weekend, 20K yung ating target sales, no? Pero naka 25K tayo, nag-close pa tayo noon, diba? Pero kung hindi tayo talaga nagpo-close, yung as in mayroon tayong super assistant na 6 a.m. bukas ng tindahan hanggang 12 a.m., nahihit naman natin yung ating target sales. Pero hindi permanente, di ba? Kasi nakadepende yan sa target market natin. Tayo mga sari-sari store owner, kung saan ba ang ating pwesto, di ba? Wait lang. Okay, para sa ating mga new viewers, new followers, new subscribers, ang Rosia Minimart ay nasa loob lang ng subdivision. Nasa loob pa ng phase, di ba? Sa subdivision, maraming phase. So, doon nasa isang phase lang. Ng bahay, nasa 200 kabahayan lang din at marami din may tindahan. Opo. So, ang target market lang natin is yung ating mga kapitbahay. Swerte na lang kung may mga bisita ang mga kapitbahay natin. So, mini mart, mini grocery, open yung mga tao para nakakapili sila ng gusto nila, no? So sa isang customer, ang pinakamalaki sigurong purchase nila is maabot ng 1.5, mga 800. Pero ang madalas syempre yung dito lang normal na 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos, mga ganun lang, di ba? Kasi nga mga kapitbahay lang natin yung ating target market. So ito, si Super nga, naliitan doon sa 25K na grocery lang daw yon. Parang ang ano pa nga niya, ikasama pa daw yung GCash. So dito sa Rosia Minimart, kung kayo ay follower ko, nakahiwalay talaga ang GCash natin at sa benta ng grocery. So ang grocery niyan ay lahat niya, pati na yung mga bigas, lahat na yan. Kasi dalawa lang naman nung nakaseparate sa akin, yung remittance at yung grocery. Di ba? Kasi nga, sa dami natin ginagawa, hindi na natin yan mapaghiwa-hiwalay. Okay? So ang aking ka-super MM ay na-stress ng very light kasi nga, doon sa comment na naliitan pa siya doon sa 25K. No? Tapos yung isa ko naman ka-super, sabi niya, malaki na yan kung nasa loob ka lang ng subdivision. Opo, di ba? So, ito mga ka-super ha, ang benta natin, no, syempre hindi tayo magkakapareho. Hindi yan, bakit yung benta mo, ganun din ang benta ko, ganun din ang benta, hindi magkakapareho kasi magkakaiba tayo ng lugar. Opo. So, swerte na lang kung talaga nakabenta tayo na malaki. At syempre, nakadepende rin yung ating benta sa dami ng mamimili mo, kung saan man lugar ang tindahan mo. Opo. At ito lang, no, masasabi ko sa dun sa comment ni Ka-Super na hindi mo talaga, kung ikaw ay kumikita na ng more than 30K plus, 50K plus na benta sa isang araw, so take note ha, ang benta ay hindi pa yun yung kita. Yung benta lang yung sales ng araw mo yun sa tindahan mo. Kasama pa yun doon yung puhunan ng tindahan mo. Kung nakabenta ka lang ng 20%, ng 20K, ililes mo pa doon, 10% lang ba yung kinukuha mo, yan, kung 5% o nakadepende sa'yo. So, hindi pa yun po yung kita, okay? So, ito na nga, no. Natawa lang ako kasi, alam mo yun, yung, sa real talk talaga ng buhay, no,
'Pag ikaw kumikita na ng malaki, halimbawa 50K, more than ganyan, hindi mo na ma-appreciate yung mga kumikita ng maliliit. Tama? Oo, kasi siyempre nasa taas ka na, eh, nilo-look up mo na, "Ay maliit lang 'yan." 'Di ba, gano'n. Pero ang mga ka-super na kumikita lang ng 4,000 up, 10,000, talagang amazed na sila yon at mapapasana all na lang talaga 'no. So gano'n talaga ang buhay 'no. Wait lang. Story time tayo mga ka-super. Nung nag-umpisa lang ako sa pagtitinda, masayang-masaya na ako 'pag nakakabenta ako ng 1K. Ito na naman ako. Ano 'pag naalala ko talaga yung mga nakalipas, naiiyak ako 'no. So siyempre, gano'n naman talaga, eh, 'pag nag-umpisa ka lang hindi naman agad malaki 'yan, depende na lang siguro sa ibang kasari 'no. So nung dumadami-dami na yung aking paninda, nakakabenta na ako ng 2,000, mga 2,500, mga 1,500, mga gano'n. So nag-set na ako ng quota ng 3,000 'no. Medyo may mga grocery na ako konti, may mga konting mga marami-rami na yung aking stocks, mga gano'n. So, nag-quota na ako ng 3,000. So, 'pag nahi-hit ko yung quota ko na yun, 'pag naka-quota ako, ay super saya ko na talaga, 'no? So, ito ma-appreciate lang siguro 'to ng manonood, yung talagang nag-umpisa sa maliit, maliit na tindahan, maliit na benta hanggang lumaki at lumaki, 'no? Kasi yun naman talaga, do'n naman talaga ako nag-umpisa 'no. Tapos medyo dumadami na yung aking mga paninda, para nakakabenta na ako ng 3,500. So, upgrade naman ako ng quota ko na nag-quota na ako ng 5,000. So, yung sa 5,000 na yun parang, ay, mababayaran ko na yung aking mga bills, 'di ba, mga gano'n. Kasi lumalaki na yung aking mga benta. Pero sa umpisa ng pagtitinda, hindi ka muna aasa sa tindahan mo kasi kano lang 1,000, 'di ba? 3,000, syempre kulang pa pambayad sa bills, no? O, sa benta 'to, 'tong usapan na 'to ay benta. So, lumalaki-laki na yung tindahan natin, para nag-e-expand na tayo, 'di ba? Kasi nga sipag at tiyaga. So, yun, parang nag-ano na ako ng target sales na 10K. Kailangan ma-hit ko tong 10K na ito. Pero syempre yung quota natin nasa 5K lang. Hindi ba yung 5K okay na, okay na sa alright, mabubuhay na ang pamilya, makaka-survive na. Pero syempre ginagalingan natin, gusto natin hit natin, maka-target sales tayo na 10K. Syempre ano bang gagawin natin para ma-hit yun? Gigising ka maaga, close ka ng hating gabi. So talagang proseso, 'di ba? Walang break time. Kailangan kasi gusto mo ma-hit yung target sales, so mag-a-add ka ng mga iba pang mga paninda, 'di ba? Mga gano'n. So nahi-hit naman, pero hindi mo talaga permanente ma-hit yun kasi nakadepende pa rin yan sa mamimili, sa mga tumers. Kasi kahit ano namang gawin mong kantirit diyan, kung talagang walang bibili sa tindahan mo, hindi ka talaga makaka-hit ng iyong target sales. Opo. So ngayon, dahil nga kahit papaano ay mini mart na tayo, open na yung ating tindahan, nakakapamili na sila, nakakadagdag na sila, parang one-stop shop na, no? So, nadagdagan na naman yung ating benta, di ba? Ano na tayo, ordinary days, naka 15. Alam mo yun, yung 15 na K na yan talagang kailangan open yan whole day, walang break time dyan, no? Pag weekend naman, pag swerte, pag may okasyon ng kapitbahay natin, may mga bisita, so talagang nahihit ang target sales, no? Pero hindi permanente. Pero may panahon na talagang mabenta tayo tulad nung December, January, February, talagang ano ang Rosia Mini Mart, nahihit ko yung target sales ko. So, thankful ako doon, no? Kasi alam ko, kung ordinary lang, base sa target market ko, 10K, alam nyo, napakalaki na ng benta na yun. Pero dahil nga, ginagalingan natin, talagang open, di ba? Lalo pang mayroon tayong assistant, open talaga yung ating minimart. So, maraming pumapasok na mga bumibili, maraming nag-grocery, pero hanggang dun lang talaga ang ano, kasi hindi naman lahat ng kapitbahay mo bibili sa'yo. Siyempre, may iba pang tindahan, di ba? Ano, ikaw lang anak ng Diyos, sa'yo lang bibili lahat, di ba? So, ang iba dyan, nag-grocery din. Malapit lang ng SM sa amin, ang Pure Gold, Diyos ko, tricycle lang, pwede nga lakarin, hindi, punta na sila doon, di ba? Kaya thankful ako at nahi-hit ko yung aking target sales. Alam niyo yon, yung sumusobra pa, dumodoble pa. Di ba? Wait, ano yan, be? Ayun nga mga ka-super, katulad ng sabi ko kanina, hindi mo talaga ma-appreciate yung mga yung mga maliliit na bagay kung nasa taas ka na. No? Pero kung nagdaan ka sa butas ng karayom, mula sa maliit hanggang lumaki, ma-appreciate mo talaga yung mga bagay-bagay at magiging thankful and grateful ka pag nakabenta ka ng malaki-laki, lalo na pag holiday, yung mga unusual na benta mo, di ba? Nung talagang ito, kahit nag-close ako, nag-break time, nakabenta pa din. So, thankful talaga, no? So, gano'n na lang kasi nakadepende naman sa atin yan. Kung saan nakapwesto, nakadepende yan sa mga mamimili mo, sa lugar mo, o di maging grateful na lang tayo sa bawat isa. So, congrats sa mga nakabenta ng mga malaki-laki at mapapasana all na lang ako. Pero, alam mo yun, sa mga nakabenta ng malaki, wala akong mararamdaman na inggit. Kasi, deserve nila yan. Siguro naman, yung pwesto nila, nasa nangungupahan sila, marami talaga sila mamimili. Pero tayo naman, di ba, nasa loob lang tayo subdivision, hindi tayo umuupa, kaya okay na sa alright yung benta.
benta, malaki na rin yon. Kasi isipin mo, makabenta ka ng 25K sa holiday. So, sa 10%, meron ka na rin 2.5, di ba? Ako nga, ang iniisip ko lang nakita dito sa minimart ko is 1,000 sa isang araw. Sa 1,000 na yun, kung may assistant, magbabayad pa tayo. 'Di ba? Tapos yung sa mga expenses natin, sa pagkain natin, o 'di ba kulang na kulang, hindi sapat. Pero ginagawa natin sapat. Nagiging kontento tayo, 'di ba? Okay, so yun lang. Appreciate natin yung mga bagay-bagay minsan. Alam yung wag din natin ida-down yung ibang maliliit lang ang benta. Kasi darating din ang panahon, lalaki din yung mga benta nila. Baka mas malaki pa sa'yo. O 'di ba? Ang buhay natin parang gulong na umiikot-ikot lang. Okay, so appreciate natin yung bawat isa kasi tayo lang naman mga sari-sari store owner naman tayo, sari-sari store business, no? Na ang ini-aim lang natin is mapalago yung ating negosyo at kumita ng malaki. Okay, Doki? So yun lang. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye, blah, blah, blah.